Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating topic naman ay malusog na katawan, damdamin, at isipan, pangalagaan. Tingnan natin ano ba yung ating mga layunin sa araw na ito. Una, malaman ang kahalagahan ng mga malulusog na katawan, damdamin, at isipan. Bakit nga ba mahalaga yun? Malalaman daw po natin ngayon. Pangalawa, magpakita ng mga bagay na naglalarawan ng pangangalaga ng katawan, damdamin, at isipan. At pangatlo, magpakita ng mga halimbawa ng pangangalaga sa damdamin, katawan, at isipan. Ito po para sa ating talakayan. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Kaya, pangalagaan natin ang ating sarili upang magkaroon tayo ng mabuting pangangatawan. Diba? Tama naman. Bawat isa po sa atin ay mahalaga. Kaya dapat po nating pangalagaan yung ating mga pangangatawan kasi kung di natin pangangalagaan ang ating mga katawan, magkakaroon tayo ng sakit. O kaya naman, papabayaan natin ang ating mga sarili at yung mga kasama natin, lalo na ang pamilya natin, ay malulungkot. Matatamo lamang natin ito kung maisasagawa natin ang tamang gawain para maipagpatuloy natin ang ating malusog, aktibo at ligtas na pangangatawan sa kahit na anong karamdaman. Diba? Makukuha lang po natin yung magandang pangangatawan at mga malulusog na katawan kung susundin po natin ang mga bagay na i-discuss ni teacher sa araw na ito. Diba? Gusto natin magkaroon tayo ng malusog, aktibo at ligtas na pangangatawan, lalo na meron po tayong pandemya na kinakaharap. Diba? Meron tayong tinatawag ngayon na COVID-19. Tingnan niyo po, 2021 na pero COVID-19 pa rin yung kinakaharap natin. Ibig sabihin, hindi tayo ligtas. Kaya dapat ang ating mga katawan ay maging aktibo, malusog na pangangatawan. Tayo po, basahin natin itong malusog na katawan, damdamin at isipan ni Roshen R. Titong. Sa bawat paglalakbay ng aking kabataan, may mahalaga akong patutunguhan. Sa bawat kapanahunan na aking masagupa, hangad ko ang kadalisayan ng aking diwa. Bagamat ang katawan ay bigay ng may kapal, kalinisan at pag-aaruga nito ay aking dasal. Na sa aking gawain sa araw-araw, sana karamdaman ay hindi dadalaw. Minsan, darating ang hindi inaasahang suliranin. Kaya mahalaga ang damdamin ay pagtibayin, kalungkutan at kahinaan ng loob ay huwag hayaan, upang katatagan at tiwala sa sarili ay makamtan. Huwag mag-isip ng kasamaan, dulot nito'y pinsala sa ating isipan. Buhay ay purihin at panalangin ay bilangin. Araw mo'y masasagana at tulog ay mahimbing. Ang pag-alay ng kalusugan sa ating katawan, handog nito sa ating damdamin ay kabutihan. Kabutihan at kalusugan ay siyang taglay ng ating isipan at sa paglalakbay, kaligtasan ay makakamtan. Ayan, ito po ang ating tula na nagpapakita na ang ating mga katawan, ang ating kalusugan ay importanteng bagay para sa atin. Diba? Sino ba yung unang mag-iingat sa ating katawan? Yung kapitbahay po ba natin? Yung po bang ibang tao? Yung classmate po ba natin? Hindi po. Ang unang mag-iingat sa ating katawan ay ang ating mga sarili. Kaya dapat yung mga bagay na ginagawa natin para sa ating sarili ay mabuti lamang. Hindi lang sa pagkain ng mga masustansyang pagkain, pati na rin daw, huwag daw tayong mag-isip ng masasamang bagay kasi hindi daw po yun nakakabuti sa ating mga isipan.
Di ba po? Tama naman po yung sinabi ni Miss Rochen doon po sa kanyang tula na dapat daw po ang buong katawan natin, hindi lang ang ating mga pisikal na mga katawan, pero pati ang ating mga isipan ay dapat nating alagaan. Hindi po ba? Kasi po, hindi naman pwedeng malinis tayong tingnan sa ating pangangatawan, pero hindi naman malusog ang ating pangloob na pangangatawan. Hindi din pwede na ang ating mga isipan ay puro masasama ang iniisip. 'Di ba? O madudumi ang ating mga isipan, hindi din po nakakatulong sa ating pagiging malusog na pangangatawan. Kailangan po lahat sa atin ay mabuti. Mabuti ang kalalagayan ng kalusugan, mabuti ang kalalagayan ng ating mga isipan. Ang pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan ng bawat tao ay isa sa pinakamahalagang aspekto ng buhay. Ito ay nakakaapekto sa pag-unlad ng ating bayan, lalo na sa kalusugan at kalagayan ng ating damdamin at kaisipan. Diba po? Tama naman po yung sinasabi natin dito dahil nakakaapekto po ito sa pag-unlad ng ating bayan. Bakit? Kasi kapag yung mga tao sa isang lugar ay lahat sila may sakit, hindi po aasenso ang kanilang pamayanan. Tayo din, kapag palagi tayo may sakit tapos hindi tayo nakakapasok sa eskwelahan o hindi tayo nakaka-attend ng ating mga online class, naaapektuhan din po ang paglago o pag-unlad natin bilang isang mga individual. Ang malusog na pangangatawan ay nagdudulot o magdudulot sa atin ng magandang gawain sa pang-araw-araw. Okay, ito po ang ating mga gabay sa pangangalaga sa sarili. Tingnan nga natin, meron po tayong siyam na mga gabay sa pangangalaga sa sarili. Sa siyam na yan, ano po kaya yung mga nagagawa na natin? Alin na dyan yung nagagawa natin? At syempre po, meron tayong assignment. Habang ginagawa nyo po yung mga bagay na yan, picturean nyo po ang inyong mga sarili at isend kay teacher. Okay? Number 1, maligo araw-araw. Nakakagaan at nakagiginhawa ng pakiramdam ito sa simula ng iyong araw. Sabi po dito, simula ng iyong araw. Ibig sabihin, umaga daw po dapat tayong naliligo kasi nakakagaan daw po yun ng pakiramdam. Pangalawa, alagaan ng buhok. Mag-shampoo 3 beses o mahigit sa isang linggo. Suklayin ito at gumamit ng brush para kumintab at matanggal ang mga dumi sa anit. Alagaan daw po natin ang ating mga buhok. Magsuklay daw po tayo. Ang nire-recommend daw po sa atin ay mag-shampoo 3 beses o higit pa sa isang linggo. Diba meron tayong 7 days sa isang linggo? 3 beses lang daw po tayo mag-shampoo or pwedeng humikit. Pero hindi nire-recommend na araw-araw. Okay, number 3, magsipilyo ng mga ngipin pagkatapos kumain upang masigurong walang mga ngipin, walang dumi ang mga ngipin, at bumisita sa dentista 2 beses o higit pa sa isang taon. O palagi daw po tayong magsisipilyo ng ating mga ngipin pagkakain. Siyempre, tsaka lalo na bago matulog. Tuwing pagkakain, kailangan lilinisin natin ang ating mga ngipin kasi hindi natin namamalayan merong mga maliliit na dumi na pumapasok po dyan. Kaya kailangan natin itong linisin. Bumisita din daw po tayo sa dentista. Sino pong bumibisita na dito sa dentista? Regular, hindi lang kapag masakit yung ngipin o kaya hindi lang kapag may bubunutin na ng ngipin. So, kailangan po regular tayo na bumibisita sa ating mga dentista. Susunod, kumain ng sapat sa tamang oras. Ang pagkain masustansya ay kailangan ng katawan upang manatiling malusog. O, yung mga masustansyang pagkain, tamang oras. Diba, kumakain tayo ng prutas, ng gulay, umiinom ng gatas, at sa tamang oras po tayo gumagawa ng mga yun. Panglima, uminom ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Ang katawan ay nangangailangan ng sapat na tubig.
Diba? Kahit nasa bahay lang tayo, ugaliin po natin na uminom ng maraming tubig. Susunod po, maghugas ng mga kamay bago at matapos kumain. At tuwing manggagaling sa palikuran. Okay, maghugas daw po tayong kamay bago kumain, pagkatapos kumain, at saka pag pumupunta tayo sa ating mga CR. 7. Putulan at linisin ang mga kuko sa kamay at paa. Kailangan malinis po yan, ha? Hindi po pwedeng mahaba yung kuko. Makikita natin yung ibang mga bata, mahaba yung kuko. Tapos kapag nalagay nila sa kanilang mga bibig, di ba? Puro dumi na po yun. Ayaw po natin yun. Mag-ehersisyo araw-araw. Ang madalas na pag-ehersisyo ay nagdudulot ng malakas na katawan. Kahit nagja-jogging lang tayo sa loob ng bahay, o kaya nag-i-stretch lang tayong ganyan, yan, pwede po yan. Number 9, matulog sa tamang oras. Iwasang magpuyat para maging masigla ang katawan at pag-iisip. Tamang oras. Mayroon po mga bata ngayon, natutulog na sila ng 12, ng 11 kasi nagse-cellphone pa sila o meron po silang gustong gawin sa kanilang mga cellphone. Naglalaro, nanonood ng TikTok, nanonood ng movies. Matulog daw po tayo sa tamang oras. Lalo na po tayo, nag-online class po tayo, di ba? 8 a.m. po ang start natin. Kung hindi po tayo matutulog sa tamang oras, hindi po tayo makaka-attend ng ating online class. Yan po ang ating topic sa araw na ito, ang malulusog na pangangatawan, pag-iisip at kalusugan, edukasyon sa pagpapakatao. Lagi po nating tatandaan yung mga importanteng bagay para sa ating mga sarili. At assignment po natin ay ang mag-picture po kayo ng pagpapakita ng ginagawa niyo po yung pangangalaga sa sarili, yung malulusog na katawan. For example, kumakain kayo ng prutas at gulay, nagtutoothbrush kayo o pumunta kayo sa dentista at iba pang mga bagay. Salamat po!